God is good. All the time. All the time. God is good. Alakpakan po natin ang Panginoon. Nandito po pala ang mga madre ng Nazareth Home for Girls, sila Sister Jesusa at yung mga bata at saka yung mga ilang staff nila. Sinasamahan tayo ngayong araw na ito at hingi daw po sila ng second collection sa inyo para sa mga bata na kanilang inaalagaan. Kababata ko po si Sister Jesusa nung ako ay bago pa sa seminaryo ng Sumaskan. Talaga pong ang trabaho namin sa Sumaskan ay mag-alaga ng mga batang napabayaan. Yung sinabi ni Saint Jerome Emiliani, I would like to live and die with these children. Gusto kong mamatay o mabuhay kasama ang mga batang kaawa-awa, kahabag-habag. Kaya yun po, dun umikot ang aking buhay. Umikot ang aking buhay sa aking pagpapari, sa aking pagiging religious. Dati, religious, ibig sabihin, pumasok pa ako ng isang congregation. Ang congregation, ibig sabihin, samahan ng mga pari. Halimbawa, o samahan ng mga madre. So, iba't ibang klase, kaya may iba't ibang samahan. Iba't iba ang specialty o ang trabaho. Katulad kami noon, ang talagang trabaho namin ay itaguyod at tulungan ang mga orphans at abandoned children. So, parang nakita ko doon, ang ganda-ganda ng buhay. Dapat pagnilayan natin ang buhay, no? Ang buhay na sinabi kanina doon sa tarpaulin, ang buhay na mabuti, ang buhay na maganda ay dapat inihahandog sa Diyos, no? Sabi kong gano'n naman kahit hindi masyadong mabuti ang buhay, kasi sabi ng isang santo, sabi ni Saint Vincent de Paul, na aring tayo ay bumabagsak, maaring tayo ay nagkakamali, ngunit ang mga pagkakamaling ito ay ginagawa ding biyaya ng Diyos upang tayo ay matuto at mahinog sa ating pagiging Kristiyano, mahinog sa pagiging alagad ng Panginoon. Ngayon po ay 65 years old na ako. Natutuwa ako sa sinabi ng Santo Papa. Ang sabi ng Santo Papa, ito ay narinig ko sa salitang Italian. Sabi ganon, ang buhay ng tao, la vita dell'uomo è come il treno, ay katulad ng isang tren ang buhay ng tao. Quando questo è nuovo, kung ito ay bago, ba raffidamento. Ibig sabihin, kung bago ito, napakabilis ng takbo ng tren, katulad ng buhay natin. Di ba napakabilis? Parang hindi mo na malayan. Ako, hindi ko na malayan. 65 na ako. Dati inaakyat ko ang nyog. To tell you frankly, 5 beses ako nalaglag sa puno sa aking kalikutan. Okay? Nangunguha kami ng mangga, nangunguha kami sampalok, nangunguha kami ng mga buhat. Talagang bumabagsak ako. At hindi naman ako pinababayaan ng Diyos. Siguro talaga nagtrabaho ang mga anghel talaga nung ako'y bata-bata pa. Ako rin ay bumangga sa sinasakyan kong sasakyan na bus. Kaya nga mayroon ako mga peklat sa mukha at mayroon ako mga peklat sa katawan. Talagang nagtrabaho ang mga anghel. Kaya alam ninyo, mga minamahal na kapatid, talagang meron akong devotion sa mga anghel.
hindi mawawala ang mga anghel sa ating buhay sapagkat ang mga anghel ay binigay ng Diyos upang tayo tulungan at samahan. Hindi mo pa man sila pinapansin, naririyan sila laging nakatulong sa atin. Ano? And then sabing ganon ni Pope Francis, sabing ganon, come il treno, sabing ganon, katulad ng tren, kung ito ay nasa 40-50 na, va lentamente. Ang buhay natin ay katulad ng tren, kapag nasa 40 na ang edad, ito ay dahan-dahan na. Di ba? Nagdadahan-dahan na. At mapapansin mo, yung iyong mga organ, katulad ng makina ng sasakyan, ay tumatanda at nagkakaroon ng diferensya. At kung umabot na ng 60s to 65, il treno está, ano ba yung ano niya? Está in garadyo. Nag-i-stay na sa garahe. Ang treno, kapag nasa 65 na ang train, ay nasa garahe na. O, nasa 60 na kayo, no? Yung iba nga, wala na sa garahe. Abay, dinala na ng Diyos sa kabilang buhay. Salamat sa Diyos, hindi niya pa ako nilalagay sa garahe. Okay? Salamat sa Diyos, ako ay kanyang pinauubra pa. Naalala ko, sinabi ko sa Panginoon, kasi ang ganda-ganda ng buhay, sinabi ko sa Panginoon, nung bata-bata ako, na hindi pa ako pari, sinabi ko sa Kanya, pag umabot ako ng 33 years old, Lord, nasa ano pa lang kasi ko noon, nasa 27, at hindi pa ako naging pare, kunin mo na ako. Anong silbi kapag ang pangarap ko hindi ko narating, na kaya ko namang marating? Pag ako ay 33 years old at hindi pa ako pare, kunin mo na ako. Abay, 33 years old, hindi pa ako pare. Magdiyakop no pa lang ako. Pinag-retreat kami ng aming superior diyan sa isang bundok sa Tagaytay. Ang tawag ay hermitage. Parang lugar ng mga monghe. Mag-isa ka sa bahay, ikaw magluluto sa loob ng 30 araw. Doon ka, wala kang gagawin kundi magmuni-muni, magdasal. Nagkataon, September 29, magte-33 na ako. Doon ako nag-birthday. Nung September 29, ng 33 years old na ako, naku po, nakita ko yung mga kidlat. Pinapaligiran talaga ang aking lugar. Grabe, kita-kita ko ang tatalas. No, ang tatalas talaga ng mga kidlat. Naalala ko, Lord, bakit naman ganito? Naalala ko, ay o nga pala, Lord, sinabi ko sa iyo, pag 33 years old na ako at hindi pa ako pare, patayin mo na ako. Pero sabi ko kay Lord, wag naman ganito, Lord. Wag naman yung pagpatay ay ganito. Napakasaklap kung tatamaan ako ng kidlat. Nagdasal ako na nagdasal. Talaga napakatatalas ng kidlat. Tumatama talaga dun sa mga bakod namin. No? Yung poso na kinukunan namin ng tubig ay talagang nasira, nabasag, talagang tinamaan ng kidlat. Kabadong-kabado ako. At sinabi ko kay Lord, Lord, kung papatayin mo ako, wag naman sana ganito. Hindi pa pala ako pinatay.
At eto na naman, nagsasalita na naman ako. Naging pari ako. At pagkatapos, medyo napapagod sa mga trabaho. Nung magpi-50 years old ako, sabi ko, Lord, sapat na yung 50. Kunin mo na ako. Medyo pagod na ako eh. Sabi kong ganon, mag-aalaga ako ng bata, lalaki. Pagkatapos, mag-aasawa, mag-aalaga uli ng bata, hindi katulad ng mga nag-asawa, isang alaga lang ng bata, nagpalaki sila, tapos na. Eh hindi yung mga pare, iba, mag-alaga ng bata, katulad ni Sister Jesusa, abay, ilang henerasyon na, walang ginawa kundi mag-alaga ng bata. Sabi ko, pagod na ako, hanap ng perang ipakakain na para sa papakain, sa pag-aaral, sa kanila. Napapagod na ako, Lord. Then, naalala ko yung sinabi ng isang madre, Roger, wag mong sasabihin, ikaw ay napapagod sa Diyos. Wag mong sasabihin, istankero in Dio. Ibig sabihin, wag mong sabihin na, wag ka napapagod. Wag mong sabihin napapagod ka sa Diyos. Never. Wag kang mapagod sa Diyos. Eh di na, linawan na naman ako. Gumanda na naman yung aking pag-iisip. Pag napapagod talaga tayo sa buhay, katulad ng tren, lentamente na tayo, ibig sabihin, slowly na, mabagal na, kung ano-ano nang iniisip natin sa buhay, baka kukunin na tayo ni Lord. Pero yung pala, ito ang isang mas maganda sa buhay. Ngayon ang realization kong 65 years old ako. Ngayong 65 years old ako, ang realization ko, isang napakagandang realization sa aking pagtanda, na hindi ako pinabayaan ni Lord. Bakit ano ikatatakot ko sa pagpapatuloy ng aking buhay? Kung nang malita ko, napakalikot ko. Hindi ako pinabayaan ng Diyos. Kung ang mga magulang ko ay nagkaroon ng problema, naghiwalay sila, tapos nagbalikan uli sila. Pagkatapos, namatay ang aking ama nung bata pa ako. Nagkaroon kami ng problema, 9 kaming magkakapatid. Hindi namin alam kung paano kami magpapatuloy sa buhay. Pero ito, mga kapatid namin, kapatid ko, okay naman. Nakita kong itinawid kami ng Diyos. Hindi kami pinabayaan. Bagamat ang buhay ay napakabilis, katulad ng bagong tren, napakabilis nito. Bagamat ang buhay ay bumabagal, katulad ng nalulumang tren, nagkakaroon tayo ng maraming problema, nagkakaroon tayo ng mga pagsawa sa buhay, ng mga takot, pero ang Diyos hindi nagpabaya. Ngayon pang 65 years old ako. Ngayon pa bang matatakot ako sa Panginoon na ako'y kanyang pababayaan? Dapat marisolbahan na natin sa ating buhay, mga minamahal na kapatid. Pag sinabi kong marisolbahan, maisip natin, mapag-isip-isip natin na ang Diyos ay nandiyan palagi. Sinasamahan tayo, kasama nating naglalakad, at kailanman hindi tayo iiwan ng Panginoon. Kaya nga, kung mapapansin ninyo yung mga pagbasa ngayon, di ba, tinuturuan tayo ng Panginoon to be tolerant. Ano ibig sabihin ng to be tolerant? Sinabi ng ating Panginoon, pabayaan ninyo ang mga tao na hindi atin ay magpatuloy. Kasi sinabi ni Juan
Ano ang sinabi ni Juan? Medyo naiinggit si Juan. Meron pong mga tao doon. Magagaling sila kisa sa atin. Hindi naman natin sila kasama. Sabi ng Panginoon, hayaan mo sila. Hayaan mo sila. Huwag kang mainggit. Sila din ay binigyan ng Espiritu. Sila din ay nabahaginan. Maging tolerant tayo. Kung merong mga mali, may mga problema sa ating buhay, merong mga tao na nagiging dahilan ng kawalan ng ating pasensya. Kung meron tayong mga anak na nagiging problema natin, sinasabi ng Panginoon, matuto kang harapin ito. Matuto kang tumayo. Matuto kang manindigan. Matuto kang magmahal. Yun ang isang itinuro ng Panginoon. Napakahalaga ng buhay kung hindi ka matututo na pabayaan mo ang hindi mo na kaya. Ano ang hindi mo kaya? Ikaw alala ka ng alala, magigera ang daigdig. Ikaw alala ka ng alala, ang daming corruption sa gobyerno. Ikaw alala ka ng alala, dahil ang daming mga suliranin sa daigdig na walang katapusan. Ang sinasabi ng Panginoon, matuto kang dalhin ito. Matuto kang maging matibay sa harapan ng mga bagay na ito. Naintindihan ko yun. Sa aking pagtanda, yun ang isang realization na napakaganda sa akin. Natutunan kong pabayaan ang hindi ko na kaya sapagkat nandiyan ang Diyos. Di ba? Kasama natin ang Diyos. Ang isa pang natutunan ko sa aking buhay, kaya nga sinabi kong napakaganda ng aking buhay, sinabi ni Jesus, ang magbigay ng isang basong tubig, kahit isang basong tubig sa mga maliliit na ito, sa mga alagad ko, ay gagantihan ko ng kabutihan. So kapag gumagawa ka ng mabuti, gagantihan ka ng Diyos. Minsan meron tayong tungkol sa karma, 'di ba? Mali daw yung karma sabi ni Bishop Dennis. Kasi kaya ka nagpapakabuti para lang magkaroon. Siksik, liglig, umaapaw. Yun ang tingin mo sa Diyos. Pero ang Diyos ay ganito. Sabing ganon, ang Diyos ay gumaganti sa anumang mabuti. Kung mabuti ka, ang pagganti niya sa iyo ay hindi lamang kayamanan, kundi mananatili siya sa iyo. Mararamdaman mo siya, magiging trangkilo, payapa ang iyong buhay. So wag nating tingnan na kapag tayo'y mabait, tayo'y payayamanin ni Lord. Aanin mo yung kayamanan, mamamatay ka naman sa daigdig na ito. Huwag mong tingnan na kung mabait ka'y pagtatagumpayin ka ni Lord. Nandiyan yan. Pero ang tunay na kalikasan ng Diyos na binigay sa atin, siya ay gumaganti sa kabutihan ng tao. Minsan din natin nakikita yung ganti ng Diyos sa atin. Di ba? Yung mabuti kang tao, yan ay ganti ng Diyos. Sasabihin mo, mabuti nga akong tao, mahirap naman ako. Di ba? Maganda naman ang aking pamilya, kung hindi naman kami nakakapag-abroad, kung hindi naman kami
nagkakamal ng salapi. Hindi po ganyan. Ang blessing ni Lord, ang biyaya ni Lord, ay ang kanyang presensya sa iyong buhay. Sasamahan kanya. Itatawid kanya. Di ba? Kaya sinasabi ko palagi, ang kayamanan, hindi po yan biyaya. Tulong yan ni Lord. Ang biyaya, alam nyo kung ano, nandyan si Lord sa buhay mo. Yun po yun. Inililigtas ka niya. Hindi ka niya ginagawang masama. Hindi ka niya pinaghihirap kasi ayaw niyang maging magnanakaw ka. Tingnan mo, napakabuti mong tao. Sabihin mo sa katabi mo, napakabuti mo, ang ganda ng ginawa sa iyo ni Lord. Napakabait mo, katibayan ay nagsisimba ka pa. Diba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, kaya magpakabuti ka pa, gagantihan ka ni Lord. Diba? Lalo ka magpakabuti at gagantihan ka ni Lord. Ha? Huwag niyong isipin na ang ganti ni Lord ay bumabagsak na sako-sakong bigas. Hindi yan ang ganti ni Lord. Yan ay tulong ni Lord sa iyo para mabuhay ka sa daigdig na ito. Ang ganti niya, ang tunay na biyaya, mapupunta ka sa langit dahil mabuti kang tao. Yun po yung ibig sabihin nun. And then, sinabi pa rito, mabuti pang magbitin ka ng giling-gilingang bato sa leeg kaysa maging masamang halimbawa ng maliliit na ito. Ang giling-gilingang bato natin ay yung ginigilingan ng galapong. Maliit lang yon, miski lola kaya. Ang giling-gilingang bato ng mga Israelita ay mas malaki dito at ang nag-iikot ay baka. Mga toro, iniikot nila yon, gumigiling sila ng harina. Pero mo sabi ng Panginoon, mabuti pa sa iyong magbitin ng giling-gilingan. Ganun kalaki yun. Ibitin mo daw sa leeg mo. Siguro gusto sabihin ni Lord, buwisit na buwisit ako sa masama. Masamang halimbawa. Pero tingnan mo, hindi ka masamang halimbawa. Mabuti kang halimbawa. Nasaan yung mga masamang halimbawa? Nasa social media, nag-aaway-away. Di ba? Minsan nasa Kongreso. O minsan pati si Carlo Yulo. Naging masama na ring halimbawa. Sabi niya ganon, binibless ako ni Lord kasi kung gumagawa ako ng mabuti, kung hindi ako gumagawa ng, sukat ba namang gumagawa ka ba ng mabuti, ang iyong niya ay awayin mo, tiisin mo. Ano bang sinabi sa Sirach 3:12, arugain mo ang iyong mga magulang, lalo na sa kanilang pagtanda. Tulungan mo sila. Kung nagdidilim na ang kanilang isipan, pagpasensyahan mo sila. Kapag minamahal mo ang iyong mga magulang at pinagpapasensyahan mo sila at tinutulungan, nagbabayad ka na sa iyong mga kasalanan. Mapupunta ka na sa langit. Tingnan mo, panay langit. Pag nagpakabait ka, nagpakabuti ka, may ganti ang Diyos. Babasbasan ka niya. Kaya huwag kang maging masamang halimbawa ng maliliit na ito. Yan ay isang natutunan ko ngayong pagtanda ko. Sisikapin ko maging mabuting halimbawa. Sabihin mo sa katabi mo, tumatanda ka na, maging mabuti kang halimbawa. Ha? Okay. Sumunod, anong sabi ng Panginoon? Kapag ang kamay mo
ang nagdadala sa iyo sa kasamaan, putulin mo. Mabuti pang mapunta ka sa langit na walang isang kamay, kaysa mahulog ka sa impyerno na may dalawang kamay. Kung ang mata mo ang siyang dahilan ng isang mata ay nagdadala sa iyo sa kasalanan, tukutin mo. Mabuti pang mapunta ka sa langit nang iisa lang ang mata, kaysa mapunta ka sa impyerno, dalawa ang iyong mata, pero ikaw ay naghihirap. Putulin mo ang iyong isang paa kung dinadala ka nito sa kasalanan at kasamaan. Anong gustong sabihin dito? Dito nahirapan ako nung ako'y bata pa, nung 14 years old ako. Buti na lang in-explain sa akin ng pari. Kasi mga ibang born again, talagang ginagawa nila, kasi literal sila, merong isang pinutol ang daliri, pinutol ang kamay. Kung pupunta ka sa Saudi Arabia, pag ikaw ay masama noon, ganun din sa Japan, pinuputol, depende kung gaano kagrabe ang iyong kasalanan. Pero hindi garantiya na ikaw ay magbabago, putulin man ng iyong kamay. Kung masama ka, masama ka. 'Di ba? Maliban kung puputulin ang iyong leeg, wala ka na sa daigdig. Tapos ka na. Anong gustong sabi rito? Tantum quantum. Ano ibig sabihin ng tantum quantum? Ang lahat ng pwede mong gamitin para sa kaligtasan mo at kabutihan sa iba, gamitin mo. Gamitin mo ang iyong mga mata sa kabutihan ng iba. Gamitin mo ang iyong mga kamay, ang iyong mga talento sa kabutihan ng iba. Kung dinadala ka nito sa kasalanan at kasamaan, putulin mo. Hindi ibig sabihin putulin ang kamay, kundi putulin mo ang mga masasama sa iyong pagkatao. Yun po yung gustong sabihin sa atin. Kaya tingnan mo, ang ganda-ganda ng pagiging Kristiyano, ang turo ni Jesus. Binubuo ka nito, yung budhi mo, yung konsensya mo, ganyang kakabuti. Ako kung hindi siguro ako pari at ako ay hindi pumapasok ng simbahan, baka ako painom-inom lang ng alak, just tabi-tabi. Kasi mga kapitbahay namin, mga bata pa lang, umiinom na ng alak. Nung panahon na yon, yung BNG at OXO ay, mga fraternity o brotherhood, mga gang, na laging nakaabang sa mga kabataan. Mabuti na lang, sinagip ako ng isang madre at sinabi, Dong, mag-recollection ka. Dong, magsimba ka. Dong, ikaw ay magpakabuti, Dong. And then bandang huli, Dong, magpapari ka. O, biruin mo yon. So, yun yung gusto kong sabihin sa inyo. Tingnan mo yung buhay mo kung paano nagtrabaho ang Diyos. Tingnan mo yung mga pinagdaanan mo. Hindi ka iniwan ng Panginoon. Diba? Bagamat may hirap, bagamat may pagsubok, never na ikaw ay pinabayaan ng Diyos. Bagamat may retaliation ka, bagamat ikaw ay may pag-iwas sa Diyos, ayaw mo magpahuli, hinuhuli ka pa rin ng Diyos. Kaya gusto ko lang sabihin sa inyo, maging sensible kayo, sensitive, matalas ang pakiramdam sa aksyon ng Diyos sa inyong buhay. Nagtatrabaho siya sa inyong buhay upang maging mabuti tayong tao. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ating pagnilayan at balikan ang ating buhay. Tignan natin ang mga ginawa ng Diyos sa ating buhay. At kung meron pang mga suliranin, malaking binabakas sa ating buhay, hingin natin ang kanyang tulong
habang inaawit natin ang alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa siya sa aking mga pinagdaraanan. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Diringgin niya ang ating panalangin. Alam kong diringgin ng Diyos. Alam kong diringgin niya ang samukong. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samukong. Pikit ang mga mata, balikan ang iyong buhay, ang kamay ng Diyos at ang Kanyang pagsama sa iyong buhay na hindi Kanya pinabayaan. Ngayon, sabihin mo sa Kanya, salamat Diyos ko, hindi mo ako pinabayaan. At ngayon, alam ko, sigurado ako, tiwala ako na hindi mo ako iiwan. Ngayong ako'y may mga suliranin, may mga problema, mayroong mga pangarap. Samahan mo ko, Panginoon. At gayon din sa aking pagtanda, kung ako may karamdaman, samahan mo ako. Hindi ako matatakot sapagkat ikaw ay nariyan. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Hindi namin malilimutan ang iyong mga ginawa sa amin. Alleluia, alleluia. Upang tayo ay kunin. Alleluia, alleluia. Upang tayo ay kunin. Sabihin mo ngayon, sa katabi mo merong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus, sabihin mo, merong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus, ang lahat ng aming hiniling o aming Ama, hinihiling namin ito sa pamagitan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Purihin natin ang Panginoon.